Ayaw gawin niya sa hindi makalala! Ayaw gawin niya sa presidente niyo! Kanina namin trabaho na yung Yes, sir. Pinarating ko po, sir. Payag kayo? Ha? Payag pa kayo? Abuso na! Hihintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Nakalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Takot-takot malas. Pero hihilain ko yan. Lawyer, ba't mo hawakan? yung mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! anong kasalanan mo? Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na! Halika dito na! Ito yung gusto nyo? Gawin na! Ha? Ayun, huwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Naseparate na siya. Naseparate na. There is a time to be great, kagaya ko. Presidente ako. I do not know why. But there will always be a time that I will be nobody. And that is sure to come. And maybe to die thereafter. I am a worker of government together with these guys here. We are working and we work for you. Kami po mula po noong nangangampanya siya mula 2015 hanggang ngayon ay talagang sinusuportahan namin si Pangulong Duterte. Mahal na mahal ka namin. Kahit hindi nyo kami kilalang personal, iba-iba yung naidulot ninyo. Alam nyo kami, bilang kami mga maliliit na tao, mga normal na Pilipino, mga Pilipino na nasa laylayan na totoong nakakaranas po ng hirap na buhay, yung mga taong totoong naging biktima doon ng droga. Sa PRRD, hindi kami natatakot lumaban. Love you, Tatay Digo! Maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo ng inyong kapulisan ay mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay, sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Ay, pagsamahin niyo na. Ito ba yung gawang nagagalit? Hindi naman kasama yun eh. May sasabihin na.
Magsinuto na lang. Ano, ma'am. Dalawa, wala ka nang magagawa mo. Isolated na si mama? Mama, tama na yun, ma'am. Tama na. Dami-dami na hinawakan niyo ko. Kayong mga sundalo, kilala mo ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. ano? 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung ninyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin na. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Lawyers are witnesses. You can always find me. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, you want to trust me. Di ba siya po yung lalaki? You know that you're trying to do this. Okay? Don't do it. Lalayan lang si Presidente. Bitawan mo ako. Ayan, sir. Bitawan mo lang ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Again. What's up, please? What's up? What's up? To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Kayong mga kriminal na kapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. I think we have to rectify this as a Filipino and as a nation. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. Where are you bringing it? I'm bringing you to the Hague, sir, the Netherlands. The decision has been made. I'm sickly. You have to determine first if I am fit for travel. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Hindi nga papayag ang Supreme Court yan. Kaya may mga abogado. They're actually breaking you to the yun ang sinabi ni General Torre. That is kidnapping. Kasi literally, kung i-recall nyo yung pagkaka-abduct sa kanya, he was not given his right as a Filipino. Issue the warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder. Sir, you have the right to remain silent.
You have the right for counsel of your choice. Nako, kakasakitan tayo sir. I'm promising you. Wala na hintay. Kakasakitan tayo sir. Anong Miranda rights? Pilipinas o sa Hague? Wala nga judge dito sir. May petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala na meron sir. It's not in my salary grade list. Wala yun sir. Alam punta dito. Sir President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayun mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyong makasukil. Ayaw niyang mapasugin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. His rights were read. He was brought to the holding area. He asked for lawyers. We provided and gave them access. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir. Upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chuboro was there. Secretary Amiong was there too. And the President and I. Lumabag ba ang gobyerno sa proseso sa arrest proceedings of the custodial state? Article 59 of the ICC, the arrest proceedings in the custodial state, paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Dapat po ata dinala muna si Duterte sa isang judge or hukom sa Pilipinas. Wala nga judge dito sir. Meron na. Sir, May petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? wala na meron sir. It's not in my salary grade list. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Isn't this an admission somehow that we don't trust our own judicial system to function or give a fair verdict? The wheels turned slowly here in the Philippines, and they were gathering evidence, and they were about to file a case. There was no case on court. We were investigating. Legislative branch makes the law. Judicial branch interprets the law. The president breaks the law. 13 years old pa lang ako, pero mulat na ako sa realidad ng buhay na to. Sa tingin niyo, tama ba ang ginawa niyo kay Tatay Digong? Ako ay Pilipino. Pakinggan niyo, humingi ako ng hustisya para kay Pangulong Digong. Kawawang ating Pangulo. Maging isang taon na si Tatay Digong sa dahig, hindi pa sila nagde-decide kung illegal ba o illegal yung ginawa ng administrasyon na to. Kasi alam naman natin na wala talagang jurisdiction ng ICC sa atin dahil tumiwalag na si Digong Gan. Tayo ay may sariling soberanya. Tayo ay may sariling batas. Tayo ay may mga hukom dito na sila dapat mag-usig. Hindi yung sa ibang bansa. Wala silang kinalaman dito. Ito ay paglabag sa ating mga karapatan. At ito po ay walang due process of law at ito po ay hindi nararapat sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Against po sa konstitusyon ng ating bansa ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Dahil wala naman po siyang nilabag na kasalanan.
We're praying that they hear our petition. We expect na after itong campaign na to is totally makapag-decide ng Supreme Court. Nabigyan nila ng tindig, bigyan nila ng atensyon ang pinail na habeas corpus ng mga anak. Dinggin nila ang habeas corpus na pinail ng magkakapatid na talagang ipresenta dito si Pangulong Duterte. Dapat sila ang manindigan na ipaglaban ang karapatan ng ating dating Pangulong Best President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sila ang mga hukom at sila ang mga edukado, sila ang nakakaintindi ng batas ng local court natin. Kayo lang po ang makakapagbigay ng sagot kung tama ba po ang ginawa kay former President Rodrigo Duterte. Supreme Court, we demand accountability for our country. You cannot be turning a blind eye to your own country. I don't understand why you would do this. Sa Supreme Court, kami po ay nakikiusap at nananawagan. All we want is accountability. And sana, para hindi na rin po maulit. Supreme Court, we demand accountability. Supreme Court, we demand accountability. Supreme Court, we demand accountability. Na he's still fighting. The message is to us, to the Filipino people. He's fighting for the wrong, the grave wrong that has been done to him. He, himself, his voice, his letter, his signature have been able to hurdle all of the bars the ICC has put into him. It's as though he got out of jail just to tell us, fight for me. To fight for me, you need to fight for Inday. Ako ay isang Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Rodrigo. Ako ay Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Rodrigo. Ako ay Pilipino, humihingi ng hustisya para kay Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte. Panindigan niyo po ang katotohanan. Kayo po ang makapangyarihan at pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas. Yan po ay aming pakiusap. Sana ay marinig nyo ang panawagan at daing ng taong bayan at maibibigay ang hustisya na tama at dapat para kay Tatay Digong. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ang pamamayagpag ng iligal na droga. Duterte has declared a war on drugs. Absolutely cannot underestimate his capacity for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa Administrasyon Duterte ay ang International Criminal Court o ICC. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. I did what I marked to do. It was the election promise. Nung nangangampanya pa lang, sinabi niya, nalaman niya agad, anong gusto niyo? Nakita niya agad yung problema ng action. Pinangako niya yun. Hindi pa umuupo si PRRD, may mga umiikot ng papel sa barangay kung sino ang mga nagdodroga, kung sino ang nagrarasyon ng droga, kung sino nagpapalakad ng droga, sistema ng droga sa bawat barangay. Well, the one reason why I supported PRRD before is because I am in favor of his war on drugs. Because anywhere in the world, menace ho talaga ang drugs. And even before, when I was still a counselor in San Juan, perennial problem na po namin ang droga. Gusto kong kalabanin lahat na gumagamit ng droga, lahat ng sumusuporta po. And also, the story behind po, kaya sumusuporta po ako sa war on drugs, yung kapatid ko po is, nung bata siya, hindi niya po alam na siya pala
ay ginagamit para ma-deliver ang isang droga. Hindi niya alam. So, nung nalaman po niya yun, nag-stop po siya. So, binugbog po siya ng drug addict. Hanggang ngayon po ay galit na galit ako sa kanila. Part of the legacy of our President, soon, Mayor Duterte, na linisin ang Pilipinas. Bali po, para makaambag din ako, I'm starting to help myself out of drugs today. Kasi po, pag wala po kami mga consumer, wala din po ang mga pusher. Bago pa mangyari yun, ulitin, pasurrendere natin sila. Nakaitinda mo ba tayo? Police Chief Hollanday takes personal charge of Operation Togang, which means to knock and plead. Ginagawa namin to para na rin sa inyo. Ha? So yung sa kabila ng pagbisita namin dito, babaliwalain mo yung sinasabi namin. Kailangan mo na rin. So ngayon kami, kaya kami nandito, kinakatok namin kayo para bigyan kayo ng pagkakataon. Ito yung list, kailangan ayusin siya, no? Duterte's war assigns a key role to these village captains, like Zifrid. He is required to compile lists of suspected drug dealers and addicts with their addresses. When the new president assumed this office, there was a mandated law that all the village captain in the Philippines, primarily here in Marikina and in my barangay or village, must do some actions on what to do for those people who are into drug addictions or into bad vices. Pabor ako sa war on drugs ni PRRD kasi ang pamilya namin, pamilya ko mismo, ako mismo, naranasan ko kung gaano karumal-dumal ang naging broken family kami dahil yung mga magulang ko na involved sa droga. Kaya galit na galit ako dyan sa droga na yan. Kaya pabor na pabor ako sa war on drugs ni Digong. Malaki ang pinagbago sa panahon ni Digong. Ang kapayapaan, peace of mind, nakamit namin. Kaming mga mahihirap, na ultimo lang ang kita. Natikman namin ang pinagpagura namin. Especially kapag madaling araw, wala na po kami pangamba na kami mapapahamak. Talagang nagbabantay 24/7 ang ating mga kapulisan bilang pagsunod sa utos ng ating Pangulong Duterte. Well, the war on drugs of the former president, I was very much in favor of it. Let's admit, it wasn't perfect, but there was an attempt to do something about the pernicious and pervasive negative effects of the use of illegal drugs. It's a business. Pabor, napakalaki na naitulong ng war on drugs na yan. Pinakamaliliit na street sa bawat parte ng Pilipinas ay natulungan. Umangat, gumalaw ang pamilyang Pilipino dahil sa dati nilang mga problema na aksyonan. Napakalaking naitulong ng war on drugs. Nagkaroon ng takot ang kriminal, ang drogista. Nagkaroon masaya yung mga pamilyang Pilipino na may kasamang drogista sa pamilya. Yung mga magulang na namumroblema sa anak, sa apo, sa asawa, ang laki na tulong ni PRRD. Sa aming ama at sa ating amang lahat naniniwala kay PRRD na siya ay mabuting tao. Ginawa niya lang ang kanyang trabaho. Ginampanan niya lang yung pinangako niya. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Hindi dapat dinala sa ibang bansa ang Pilipino. Dito siya dapat litisin sa bansang Pilipinas. Prosecute niyo ako, i-detain mo ako, pakainin mo na ako, patulugin mo ako. You file charges, the worst charges that you can imagine, do it. But dito sa Pilipinas. Pabor pa rin ang karamihan sa mga Pinoy sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa survey ng SWS sa second quarter ngayong taon, may net satisfaction rating ito na plus 65 kung saan 78% sa mga sinurvey ay nagsasabing satisfied sila sa kampanya. And my vote, when I cast my vote for him, I hired him to do a job. And I must say he was a very good employee. He did his job very well. There is always time to be merry, happy, and a time to be sad. A time to be healthy, strong, but as sure as the sun will rise in the east, we will get old
and get weak and sick. And a time for war, and a time for peace, and a time to be born, and a time to die. Well, I can only promise you what government can do in times like this. We all share the grief. I am about to land sa cave. Pumirma ako sa signature campaign, Tay Kami Naman, dahil hangad namin na makauwi na ang the best former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil wala naman po siyang kasalanan. Dahil po sa kanya, nakauwi pa ng mga OFW pa ng pandemic. Kaya kami din pipirma para makauwi siya. Sana dinggin nila ang boses ng mga tao, mga totoong tao na pumirma sa Tay Kami Naman. Tinawid namin ang Tay Kami Naman na wala kaming ibang kabalikat kundi ang mga kapwa namin vlogger. Para po kay Tay, hindi po para po makalaya na po. Tay Kami Naman ngayon at bukas, isang puso, isang lakas. Kung ikaw ang tumindig para sa bayan, ngayon ang bayan ang sasama sa iyo. Tay Duterte! Tay Kami Naman! Tay Kami Naman! Bringing hope! Bringing hope! Sabay-sabay Luzon, Visayas, Mindanao, isang sigaw. Nilibot namin ang buong Pilipinas. Yung mga kasama po namin dito, naglaan ng kanilang oras, naglaan ng kanilang panahon, pera, para ipaglaban kung ano ang tama. Ngayong araw na ito, 162,561 na Pilipino ang nanindigan at nagsusumamo sa Supreme Court na magdesisyon na sila sa mga habeas corpus cases ni PRRD dahil hindi tama ang ginawa kay PRRD. Well, pumirma po tayo rito, gaya ng mga ibang ordinaryong Pilipino na nalungkot sa pagkidnap nila kay Tatay Digong. So, what is the law and what is the crime that I committed? Apparently, I was brought here not of my own volition. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Maraming salamat sa inyo sa pagpapakalat ng advokasiyang ito. They have kidnapped former President Rodrigo Duterte. 8 in the morning in The Hague at kami ay nakahanda na para pumunta sa ICC ground. Nandito kami para ipakita ang aming pusong suporta para sa kay former President Rodrigo Duterte. You will just have to kill me kung hindi ako papayag. Yung ginawa kay PRRD, marami tayong magtatanggol sa kanya. May magsisignature campaign sa kanya. May tatayo para sa kanya. Pag hinayaan natin na walang gagawin ang ating gobyerno para kay PRRD, sino ang titigil? Pag ikaw ang nawala, pag ang pamilya mo ang nawala. Maganda naman ang kanyang hangarin sa bansa natin. Sana naman lumambot ang inyong mga puso. We need former President Rodrigo Duterte to come back to the Philippines. Tay, laban pa. Darating din ang araw. Makakamit din natin ang hustisya. Hindi nga papayag ang Supreme Court dyan. Kaya nga. May mga abogado. Sa Supreme Court, alam nyo naman yung tama na hindi dapat si tatay kinidnap. Kinidnap siya sa Villamor. Nandun kami. Kaya dapat pakawalan na si tatay sa ICC. Kaya kailangan namin siya dito. Para sa bayan, para sa Pilipino. Sa lahat ng Pilipino na naniniwala na mali ang ginawa kay PRRD, udyukan natin ang Korte Suprema, magmakaawa tayo sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy tayo mag-file ng ating manifestasyon, ihatid natin sa kanila ang katotohanan na nakikita natin ang mali
at nagsusumamo tayo sa Korte Suprema na protektahan ang karapatan ng bawat individual na nandito. Supreme Court, the 16th and demands an answer. Bahala ang Diyos. Hindi siya natutulog. Ibabalikan namin sa Pilipinas! Hindi namin nakalaan na mamatay ka sa ibang bansa! Mahal na mahal ka namin, Tatay Digong! We love you! Dito kami para sa'yo! Alam namin, mahal na mahal mo kami. Mahal na mahal ka rin namin. 1, 2, 3, go Duterte, para ang Davao. Please bring PRRD back home. Nagpalakas ka. Basta't araw-araw pinagdadasal ka namin na makauwi ka. Tay, ito ginagawa namin para sa'yo kasi kailangan ka namin eh. Makatatag ka lang dyan ha. Kasi nandito kami para sa'yo. Gagawin namin yung part namin at makauwi ka na. Salamat tay. Salamat. Tuloy-tuloy po ang signature campaign at inaasahan po namin na mga kababayan namin na hindi pa nakakapirma ay sasama sa atin para manindigan. Ito ay hindi lang para kay PRRD, ito ay para sa kinabukasan ng lahat ng kapamilya natin at ng mahal natin sa buhay. Ini-invite ko po kayo na pumirma po at samahan po ninyo kami dito sa campaign na to, signature campaign, kay kami naman. From Discord to Twitter to Facebook, represent the Filipino people who truly love you around the globe. Gagawin ang lahat, mapawi ka lang. Kaya tay, kami naman. Kanino, Apo, magpabiling saludo. I will remain your